Okay po, magandang gabi po sa ating lahat. Okay, una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon for the opportunity na kami po ay makapagbahagi po ng salita ng Diyos. At makapiling po namin kayo sa sandaling panahon na matagal din po na panahon na hindi po tayo nagkasama. But sa biyaya po ng Panginoon, dahil tayo naman ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. So ako po ay nagpapasalamat sapagkat wala namang plano talaga na pupunta po kami dito. Pero isang pribilehiyo po, under by Pastor Ray. Salamat po, Pastor, sa pag-accommodate po sa amin dito na maka-attend ng mission conference, no po. So isang pagpapala po sa amin at lalo na sa kami po ay nag-start ng gawain din po. Hindi pa naman katagalan pero isang challenge po sa amin na magpatuloy po at makikita yung mga kapwa kamanggagawa sa Panginoon. At ngayon po ay pinapasalamatan ko po kayo, church, sa inyong di ko alam kung pinagplanuhan nyo po or nag-meeting kayo, di ko po alam po eh. Pero salamat po sa inyong na nakarating kami dito dahil ito po ay libre po, no? Libre, salamat po talaga. Kasi po kasi kami yung sa church building kaya kung kami talaga pupunta dito na mamasahe talaga, wala talaga. Talagang sakripisyo talaga sa gawain po ng Panginoon. But by the way, salamat po ngayong gabi na meron tayong pagkakataon na makapagbahagi po ng salita ng Diyos. So hilingan ko pong bawat isa, hindi na po tayo magtatagal. Ang oras po natin is 5:49 in the evening. Okay, so hilingan ko pong bawat isa sa pagtayo po tayo, no? Let us all stand up, please. And please open your Bible in the book of Romans. Book of Romans chapter 12, verse number 11. So one verse only ang atin pong babasahin ngayong gabi. Okay, at atin po itong pagbubulay-bulayan sa biyaya po ng Panginoon. Romans chapter 12, beginning from verse number 11. So one verse lang po ang ating babasahin. Okay po, tapos natin konti kung ano yung ibig sabihin po dito. According to Apostle Paul, bigyan tayo ng mensahe ngayong gabi ng ating Panginoon. Okay, say amen kung nandyan na po kayo. Okay, so basahin po natin ng sabay-sabay Romans chapter 12, verse number 11 altogether. Begin. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Okay, tayo sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon na kung saan sama-sama po inyong mga anak, na kami po ay nagpupuri, sumasamba po sa inyo sa espiritu at katotohanan. Salamat po sa pagkakataon, Panginoon, na makakatayo po kami sa inyong pulpito, Panginoong Diyos, na makapagbahagi po ng inyong mga salita. Lord, dalangin po namin ang banal mong Espiritu na siyang patuloy na kumilos at manguna po sa amin, mangusap po sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita na amin pong mapag-aralan ngayong gabi, Panginoon. Ganon din po inyong lingkod, ako po ay lumalapit sa inyo. Tunay po na wala akong magawa sa aking buhay kung wala ka. And as for the Holy Spirit to lead us, O God, as we preach your word this evening, dalangin ko po, Panginoon, yung conviction ng Holy Spirit at Lord, yung pagtrabaho mo ng Banal Espiritu sa buhay po namin, na kami po ay lumago, na kami po ay magpatuloy in spite sa mga trials and testing sa buhay po namin bilang inyong mga anak, Panginoon. Patawad po sa aming mga pagkukulang kung meron po kayong nakitang kamalian, mga bagay na hindi po nakapagbigay kaluguran sa inyo. We ask forgiveness at ngayong gabi, Panginoon, sa aming paglapit sa inyo, sa pag-aaral po namin yung mga salita, maging karapat-dapat po kami, Panginoon. At itago niyo po sa inyong cross, kayo po ang mahayag, kayo po ang makita. Ito po ay aming dalangin, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You will now be seated. Marami pong salamat. Muli po, magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon po, before po ako mag-start ng ito po short video lang po, hindi po ito namin ginawa. Nakita lang namin ito ginawa sa pinsan ni Mrs. Gusto ko pong mapanood nyo rin po para magkaroon po kayo ng doon sa Mindoro. Please na lang po.
said this day would come, but I never thought it would. Somebody said that I'd feel this way, but I never thought I could. Now my soul is yearning, there's a fire that's burning. The truth never felt so right and so good. There's a light inside that's leading me on, and a voice that's calling my name. And for all I believe, I will go where it leads. Put my life in heaven's hands. I know I can. Here I am. Send me. Somebody knows all of my fears and all that I have to learn. But somebody sees the person I'll be when faithfully I return. So I'll bear my witness of His mercy and forgiveness. Safe in His footsteps, I'm ready to serve with the light inside that's leading me on, and a voice that's calling my name. And for all I believe, I will go where it leads. Put my life in heaven's hands. I know I can. Here I am. Send me. Ayan po. Marami pong salamat. So yun po yung yung pagsisimula namin doon. So nag-start kami ng yung tawag doon ay walang pulpito, pero nag-start ako ng service. Opo, sa then the following Sunday, yun na po. Sa biyaya po talaga ng Panginoon. Po, kung saan God provide sa gawain niya po doon sa Mindoro. Then, kunting background lang po, no? Okay na po, marami pong salamat. So, yun po, nung after po ako magpa-send out doon sa Mindanao, dumaan pa po ako dito at nagkausap pa kami ni Pastor Bing. Sabi ni Pastor Bing, nalaman niya kasi nagpa-send out ako. Sabi niya, naghihintay din ako sa iyo na kausapin mo ako kasi ako sana mag-send out sa iyo. Pero di bale, sabi niya, walang problema, at least nagsuko ka ng buhay. At kumaga, sige lang, yun yung mga advice niya. Kaya sabi ko itong pilgrim sa pangunguna po ni Pastor Bing, talagang naging malaking bahagi sa buhay ko. Bakit narito po tayo ngayon, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon is all by God's grace. Okay, pero meron din po mga taong ginamit. So yun po talaga. Kaya yun lang po, nung bago po ako pumunta sa Mindoro, galing ako dito, nung dumaan ako, sabi niya, sa ministry, Brad, sabi niya, sipag at yung maging matapat lang talaga sa ministry. Yun yung pabaon niya sa akin nung ako'y doon. So yun po ay hindi ko po makalimutan. Hanggang ngayon talagang inaalala ko po yung kanyang mga At nung ako'y naging worker po dito, 1 year ata, mag-1 year, tapos kunting lang po bago po magsimula. Talagang, kumbaga meron pong pagkakataon talaga na ako'y nagpaalam na po ni Pastor Bing. Kasi nga, sa namin, hindi naman kami pinapadalhan dito. So medyo nahirapan din nung ako'y nag-stay dito, mag-isa pa.
Okay, kaya nga kinuha ko si pinagpaalam ko si Pastor Ronpel na po ngayon. Kaya isang taon ako po nandito mag-isa. Na-tempo ako na magpaalam talaga ni Pastor Bing na ako'y maghanap na lang ng trabaho. And then nag-impako niya ako, na ako lahat, nakabalot ako lahat, isang bag na. And then in afternoon, kinatok ko po sa kwarto si Pastor Bing, nagpaalam ako. Pastor, ako po sana ay may sasabihin sa inyo. Ako po sana ay anong tawag nito? Yung kumbaga lalabas na at maghanap nga na po ng trabaho. Opo. So, yun yung naging part sa buhay ko. And then, halos 2 oras po kami nag-usap. Hindi ako natuloy umalis. Kinausap niya ako ng kinausap, in-advisean niya ako ng ganito, ganyan, hanggang parang natauhan ako. Tapos parang nahimasmasan ako. Kumpleto na po, lahat ng gamit ko kulang. Pag si Pastor Bing pumayag, diretso na. Kasi nga meron akong pinsan sa Bulacan, naghihintay na rin sa akin na susunduin niya po ako. So yun po yung nangyari. Pero sabi ko salamat sa Panginoon dahil hindi pumayag si Pastor Bing, kinausap niya ako ng And then to make long the story short, na-realize ko na nga naman kung ano yung buhay na mapupuntahan ko, ano yung magiging buhay ko kung ako ay nasa labas. Buti kung magpapatuloy ka, sabi niya. Hindi natin masabi. Kaya simula nun, tuloy-tuloy na. And then po ang taon, 6 years na nakaano po dito, na nakasama ko po kayo. At marami mang mga struggle, mga trials, pero part po ng buhay yan para sa ating panampalataya kung paano pa tayo tumibay at talagang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Okay po, so ngayon po magpatuloy na po tayo. Okay, sabi po dito ng Book of Romans, chapter 12, verse number 11. Okay, sa binasa po natin kanina, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. So ngayon po, ay pag-usapan po natin patungkol po sa Book of Romans, na kung saan po ito po ay sinulat po ni Apostol Pablo, isang encouragement na kung saan ay sinulatan niya po yung mga mananampalataya at ito po ay kanyang encourage, okay, doon sa mga mananampalataya doon sa taga-Roma. Kaya isang bagay na kung saan meron din po tayong mapulot ng aral ngayong gabi para tayo ay magpapatuloy. Bagamat marami tayong napagdaanan, na mga trials sa buhay natin, pero yan po yung mga bagay na para tayo ay at mas lalong maging tumalas pa yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya ngayong gabi po ay pamagatan po natin ang ating title ngayong gabi, Keep Serving the Lord. So parang striving, lang din po, kung bakit kinunik lang po din natin. So keep serving the Lord, magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Kasi sabi ni Apostol Pablo, okay, sabi niya po dito, not slothful in business, okay, fervent in spirit, serving the Lord, na huwag daw po maging tamad, okay, maningas sa espiritu, okay, nagpapatuloy, at sabi niya po dito, maglingkod sa Diyos. At isang hamon sa atin bilang mananampalataya, na kung saan tayo po talaga ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? So ganun po, po ito. Kung titingnan po natin sa verse number 1, kung hindi po tayo pupunta dun sa verse number 11, kung atin pong atras tayo ng konti, kaya sabi po ni, po dito, ni Apostle Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, mga kapatid. So yan po, okay, na kung saan ay isang hamon po sa atin. Okay, bilang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, na kung saan that we need to present our bodies as a living sacrifice. Okay. Yeah, napaka po sa buhay po natin bilang mananampalataya. Okay, nag-ano ako kanina kung ano yung iano ko po pero isang pagpapala na kung saan ay ma-remind tayo muli. Okay, hindi natin masabi na kung gaano tayo katagal sa ministry sapagkat nakakalungkot po kung sino yung matagal. Okay, nakikita natin na unti-unti na pong nanglalamig, unti-unti na pong napupundi yung ilaw. Pero sabi doon sa Book of Matthew chapter 5 verse number 16 or 17, okay? Sabi doon, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Okay, sabi po dito, let your light so shine before men. Yan sana yung gusto kong kunan ng
Kumbaga, pwede nating ano yan, ng, sapagkat ang ano po dito ni Matthew, na yung ating buhay dapat mag-shine po, ano? Yung ilaw. Okay, na hindi lang po dito sa four corners of the church na tayo ay magliwanag sa tahanan, kundi sa bawat isa po sa atin, okay, kahit malayo, pwede din tayong magliliwanag ang ating buhay. Kumbaga, let your light, anong tawag nito? Kumbaga yung ating light your world. Kumbaga pailawin mo ang iyong mundo. Kumbaga dapat pailawin natin ang ating buhay na hindi lang po dito kundi sa ibang din pong lugar, kumbaga umilaw, to shine, brightness. Okay? Kaya let your light so shine. Alam niyo po yung let your light so shine, pwede namang tanggalin diyan, hindi naman mali yung pag-construct ng sentence. Kung aalisin po natin yung so, yung word na so, pwede namang let your light shine before men. Pero alam niyo po, yung pagkasulat, nilagyan talaga ng ating Panginoon na so, to emphasize, na ipakita sa atin kung ano yung kahalagahan. Okay? Yung so shine na dapat magliwanag yung buhay po natin bilang mananampalataya. Kaya sabi doon sa John 3:16, sabi doon, for God so loved the world. Pwede namang for God loved the world. Pero yung word na so, kumbaga it is emphasizing na yung binibigyan ng diin or halaga kung gaano tayo minahal ng Diyos. At ito din po nagtuturo sa atin bilang ating buhay, bilang nananampalataya sa Panginoon, bilang mga Kristiyano, na tayo din po ay magliwanag. Okay? Bilang mga anak ng Diyos, okay, magliwanag ang ating buhay through the grace of God na meron tayo our salvation. Ano po? The grace of God na ating ibahagi po sa iba. Kaya keep serving the Lord. Magpatuloy na maglingkod po sa Panginoon. Sabi po ni Apostol Pablo, hamon po atin ito na kung saan na tayo po ay magpapatuloy. So bilang Kristiyano na anak ng Diyos, meron po tayong mga layunin, okay? Mga goal as a Christians na as a Christian life. At ito po ay yun po na ano po natin doon na basa po natin sa verse number 10 tsaka 21. Kumbaga, ang atin pong to summarize, our goal is to love and to lift up others. Hindi yung mas ibaba natin yung iba. Okay? Kundi atin din pong itaas yung bawat isa po sa atin for the glory of God. Kumbaga, bilang mga mananampalataya, hindi po natin binababa yung mga yung mga kapwa natin, kamanggagawa kapwa natin mga anak ng Diyos, kumbaga nag-away-away. Hindi po yun ganun ang yung gusto ng Panginoon sa buhay po natin. Bagamat sama-sama tayo. Sama-sama tayo na atin pong itaas bawat isa. Higit atin pong itaas ang Panginoon sa ating buhay. Pero not to the point na kumbaga nadapa na yung isa, hindi natin tulungan, tatadyakan pa po natin. Yun po yung kung i-summarize po natin yung verse number 10 to 21. So the word not is slothful, sabi po dyan sa verse number 11 na ating binasa, huwag maging tamad. It means being diligent, masipag, okay, masigasig, or masigla sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Maging masigasig, masigla. Okay? Not slothful in business. Okay, tinuruan po tayo, okay, na maging masigasig, be diligent, okay? Yan po yung ibig sabihin po niyan bilang membro. Mga kapatid, meron dapat na ginagawa po sa church tayo, may mga gampanin, may mga gawain, okay? So in our work and responsibilities, to avoid being lazy and neglecting one's duty. Ibig sabihin, God did not promote laziness, mga kapatid. Ano po? So ang Diyos, hindi po talaga siya nagpo-promote ng pagiging tamad. Okay, sabi nga ng Bible, huwag pakainin yung taong tamad. Ano po? So yan po talaga, kaya sa biyaya po ng Panginoon na tayo po ay kumilos, na tayo po ay magpagamit sa biyaya ng Panginoon because life is short. It's too short. Kumbaga, dadaan lang tayo sa mundong ito.
Pero mas maganda na yung dumaan tayo sa mundong ito na naging kagamit-gamit yung buhay natin na ipinagkaloob ng Panginoon sa buhay natin. Yun po ang pinaka-the best po talaga. Okay, lahat po tayo lilipas. Lahat ng mga bagay na meron tayo sa mundong ito, lahat po niyan ay iiwan natin lahat niyan. Ating mga naipundar, pero isang bagay na pwede nating madala at maging kagalakan sa buhay natin, marami tayong kaluluwa na madala natin sa paanan ng Panginoon. Yun po ang pinaka-ano. Yan po talaga, hindi po ang tawag nito, hindi mababago. Okay, the heartbeat of God is mission. Ano ho? Yung ano po talaga. That is the mandate of God. Okay? Yan po yung ano po niya. Kaya isang bagay na kung saan sumunod po tayo sa Panginoon para magamit yung buhay natin sa mundong ito. Para hindi maging sayang. Kaya sabi dito, not slothful in business. Kaya maging masigasig, lahat ng ating pagpapagal, okay? Lahat ng yan ay lilipas naman yan, pero lahat ng yan, kung ginagawa natin ay para sa Panginoon, lahat po yan ay, kumbaga, makakamit tayo ng reward pagdating po sa langit. Yun po yung ating inaano. Okay? But sometimes talagang nakafocus tayo sa mga bagay sa mundong ito. Okay? Pero hindi po masama na kung saan ay, kumbaga, magnais tayo ng mga bagay para din sa nagagamit natin sa paglilingkod sa Panginoon. So, not slothful in business, it means being diligent. Maging masipag, masigasig, at maging masigla sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya isang encouragement na kung saan na makita natin yung mga tumanda na sa church na sila pa rin po ay nagpapatuloy. Amen, no? So, isang kagalakan po yun sa atin bilang tayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon, na nagpapatuloy pa rin, na simula noon hanggang ngayon, talagang nagpapatuloy, nagpapagamit sa gawain po ng Panginoon. Kasi nga, yun po yung sabi ni Apostol Pablo, na kailangan maging maningas. The word fervent in spirit. Fervent in spirit. Maningas sa espiritu. It means being passionate, zealous of good works. Okay? Being passionate, zealous of good works. Okay? Yan po yung sinasabi na maging masipag, na sa paggawa ng mabuti. Okay? And enthusiastic in our faith and service. Kaya nga, kung atin pong babalikan, yun po yung yung kanyang, is about our service to God, no? That we present our bodies as a living sacrifice. That is service. Kung paano natin idinadala, kung paano natin pinaglilingkuran ng Panginoon sa buhay po natin. Okay? Bilang mga anak po ng Diyos. Word na serving the Lord, okay? It means this is the ultimate goal of diligence to serve God. Okay, serving the Lord, maglingkod sa Panginoon. Kaya kung ano man yung mga bagay na kung saan naging hadlang sa buhay natin sa paglago, kaya sabi ko nga kanina, doon sa alam niyo po ang paglago, okay, hindi po natin makikita na sa pag-attend lang, sa pag-upo-upo lang, okay, sa pakikinig lang ng salita ng Diyos, but we could not able to apply the Word of God in our lives. Wala din pong kwenta, okay, na hanggang upo lang tayo, hanggang pakinig lang tayo, pero hindi natin ina-apply yung salita ng Panginoon sa buhay po natin. Baliwala din po ang lahat. Dahil yan po yung ng Panginoon na i-apply natin, no? Kasi yan po yung resulta ng yung ating kaligtasan na meron tayo sa Panginoon. That is the grace of God na maipakita natin yung kaligtasan na meron tayo. Okay? Biyaya ng Diyos sa atin pong mga buhay. Kaya yan po. So, ako po talaga ay simula pa naman noon dito, talaga napakapawisin ko po talaga. Opo. Kaya, sige lang, tuloy lang po, So, isang pagpapala po, at salamat po sa Panginoon na makapag po tayo ngayon. Serving the Lord, it means this is the ultimate goal of diligence to serve God, mga kapatid. Kaya sabi ko nga, hindi man tayo magkapangalan, pero salamat dahil tinanggap niyo po kami dito. Yun nga. Pero we have one purpose, one goal, to evangelize, to reach out the lost. Yan po yung ating pinaka-main goal sa ating pagsuko ng buhay sa Panginoon. Yan po talaga So, it is not important na kung saan magkapangalan man tayo o hindi. But we have one purpose, one goal sa buhay natin. At least, makita natin ang bawat isa po sa atin na tayo po ay nagpapatuloy. Bagkus yan po yung encouragement po ni Apostol Pablo,
na kung saan maging maningas pa tayo. Ano po, marami na tayong mga unos, marami na tayong mga pinagdadaanan, lalo na po sa iglesyang ito, sa eklesiyang ito, na kung saan marami na po talaga kung atin pong isa-isahin. Pero, and now, nakita po natin na meron pa rin nagpapatuloy sa biyaya po ng Panginoon. Kaya ito yung mga mananampalataya, ito yung mga tao na kung saan talagang nakaugat. Ano po, maraming mga nakakatisod sa ating pananampalataya, sa pagsunod sa Panginoon, pero isang bagay ay nakapagpatuloy pa rin. Ano po, dahil ang paglago po sa Panginoon, yun nga sabi ko nga kanina, ay napakahalaga po. Okay, growth is important. Ano po? Growth is important. So, tatlong bagay. Growth is important. Growth is individual. So, individual ang paglago. Ano po? Individual. Hindi po siya grupo. Kaya kinakailangan po sa buhay po natin na huwag tayong manatili kung anong meron tayo, kung nasan tayo ngayon. Kailangan nating i-expand yung ating pananaw sa ating buhay para maging kagamit-gamit tayo, para lumago pa yung biyaya ng Panginoon sa buhay din po natin. So growth is important. Importante, mahalaga po no, na makita natin na ang isang Kristiyano na lumalago po sa biyaya po ng Panginoon. Okay? Lumalago. And then growth is individual. Sabi ko nga kanina. So individual ang paglago sa Panginoon. Kaya halaga po niyan yung paglago na hindi po tayo mananatiling bata sa pananampalataya at kumbaga habang tayo ay nagkakaedad na sa paglilingkod sa Panginoon, bagkus maging maningas pa rin tayo. Okay? Let your light so shine. Kailangan pa rin mag-shine. Okay? Yung ating buhay sa Panginoon. Amen? Okay? Sa sanlibutan ito, sa mga tao. Okay? Sa surroundings, sa po natin. Kaya, and then growth is, growth is intentional. Okay? Ang paglago po sa Panginoon, okay, ay intention po talaga. Kailangan mo talagang, kumbaga yung sarili natin mismo, tulungan natin, nandun yung tulong ng Panginoon, okay, sa buhay natin. Pero intention talaga natin. Kailangan talaga nating gawin. We need to move. Okay? Kailangan nating humakbang para tayo lumago. Okay? Sasadyain mo ba talaga? Amen? Sinasadya mo talaga na ikaw ay lalago sa Panginoon. Bagamat maraming mga tao na nag-encourage sa atin, lalo na sa salita ng Panginoon, hindi na po sa atin, kumbaga bago, pero salamat po, no? Ang paglago sa Panginoon ay intentional po talaga. Kailangan mo talagang sadyain. Kaya nga ang paglilingkod sa Panginoon talagang dapat sinasadya natin ito, hindi lang talagang rotation dahil ginagawa na lang, no? Dapat sinasadya pa natin, dapat nandun pa yung po talaga. Kaya sabi ko nga, hindi lang basta awit sa Panginoon eh. Okay? Minsan umaawit tayo. Kumbaga, na lang, memorize na lang. Hindi nakasama yung puso sometimes. Pero minsan kung ating ikukunik yung ating puso sa ating pag-aawit, kumbaga nandun yung makita natin yung, we give it glorify God. Kumbaga nakapagbigay po tayo ng glory sa Panginoon kung sinasamahan natin ng ating paglilingkod or pag-aawit sa Panginoon na nanggagaling po sa puso. Minsan, sometimes, umaawit lang tayo, memorize lang po ang kanta eh. Pero hindi lang talaga to the point na galing talaga na sa puso. Memorize na lang, umaawit, memorize na lang. Pero sometimes, kung atin pong titingnan, kung ikukunik natin ang ating puso sa ating mga ginagawa, okay? Ano man yan, sa pag-aawitan, mga bagay na yan, okay? Doon natin makikita yung lahat ng ito ay it's all by the grace of God, no? Sa biyaya lang po talaga ng Panginoon para po tayo ay makapagpatuloy. Kaya kinakailangan po nating lumago at magpatuloy. Keep serving the Lord. Okay? So keep serving the Lord. Okay, number 1. Ito na po, yung introduction lang po yung mga na yan, na para maano po natin. So keep serving the Lord. Okay, point number 1, by keeping the word. Okay? Keep serving the Lord. Okay, para tayo ay lumago, para tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon according to Apostle Paul na kinakailangan. Okay? Na tayo ay lumago. Una, by keeping the word of God. Amen? By keeping the word of God. It means to live according to God's, okay, teaching and principles. Okay? It means to live according to God's principles. Okay? Ito yung mga bagay na meron pa tayong pagnanais. Okay? Nagnanais pa tayo na palaging hanapin or unahin, unawain
at sundin yung salita ng Panginoon sa buhay po natin. Ano ho? Hindi yung habang tayo ay tumatagal, meron na tayong mga bagay, mga doktrina na ayaw nating mapapakinggan. Okay? Kumbaga, wala naman po yung problema. Pero dapat hindi na po ganon. Okay? Sometimes, habang tayo ay tumatagal, minsan parang meron tayong mga bagay na ayaw nating mapakinggan. Dahil simula daw noon, na yun din, paulit-ulit na. Pero, yan po, isang doktrina din po naman yan ng Panginoon po eh. Pero I hope hindi po sa atin mangyayari po yan na parang ayaw natin pakinggan yung salita ng Panginoon. Okay? Okay. Kaya kailangan maging maningas pa rin sa Espiritu. Okay? By keeping the Word. Okay? Or by keeping His Word. Because the Bible is our sole authority. Amen? Because the Bible is our sole authority. Kaya sa ating lilingkod sa Panginoon, wala po tayong ginagamit. Okay? Ang pinaka main manual, walang iba kundi ang salita po ng Panginoon. Okay? Yun yung pinaka manual talaga natin. Okay? Kumbaga, yung Bible basic instruction before leaving earth. Yung pinaka acronym ng Bible. Basic instruction before leaving earth. Kumbaga, yun yung pinaka basic na instruction bago man tayo inano ng Panginoon according to the image of God, ginawa, pero isang bagay na kung saan meron siyang manual. Okay? Bago isang bagay na ginawa ito ng tao, meron siyang kasamang manual para makita natin kung paano gamitin. Baga yung electric fan, isawsaw natin kung saan isawsaw. Okay? Hindi natin alam, pero yung buhay natin, okay, na malaman natin kung saan din po natin gagamitin. Kaya merong manual, salita po ng Panginoon, para matahak natin yung landas na gustong ipatahak ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin with the guidance of the Word of God. Kaya by keeping the Word of God. Kaya nga naano ko po na kanina yung let your light so shine before men that they may see your good works. Wala tayong ibang ginagamit kundi salita din po ng Panginoon. Para yung ating buhay ay mag-shine, okay? Magliwanag, okay? Okay, kaya alam niyo po, kumbaga ang Diyos, kumbaga hindi po siya nagkamali na meron pong mga missionary, mga pastors sa iba't ibang mga lugar. Ano po? Na kung makita po natin, hindi po siya nagkamaling naglagay siya ng pastor dito, naglagay siya ng manggagawa doon, okay? So, kung titingnan natin, hindi nagkamali ang Panginoon sa paglagay ng mga missionary na kung saan yung buhay nila ay magliwanag. Amen? Para mag-shine. Okay? Makita yung light. Okay? Because God is light. Okay? Na meron tayo, si Kristo na sa buhay na po natin, sa puso na po natin, na yun yung magliwanag sa buhay din po natin. Kaya, alam niyo po yung lugar na kung saan pag madilim, napakaano po talaga, di po ba? Maglakad tayo sa madilim na lugar ay mahirap po. Pwede tayong matalisod, pwede tayong madapa, pero kaya po tayo naglalagay ng ilaw. Okay? Isang ilustrasyon po, ilaw sa kwarto, okay? Ilaw sa CR, sa kitchen natin, dito, para mag-shine, para mag-shine, tama pa ba? Para makita natin or magliwanag, makita natin yung liwanag ng yung ilaw. Kaya ganun din po ang buhay natin bilang mga mananampalataya na dapat makita yung liwanag ni Kristo sa buhay din po natin kahit saan man tayong mga lugar. Kaya ang niligtas ng Panginoon, merong doon sa iba't ibang mga lugar mga malalayo. Okay? Kumbaga God put you there, okay? To become a light there. Para maging ilaw doon sa lugar na yon. So bawat isa sa atin kung titingnan natin para tayo ay maging ilaw at maliwanag yung ilaw ni Kristo na meron po tayo. Okay, sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa Panginoon by keep serving the Lord. Okay? Keep serving the Lord. Okay, number 1 is by keeping the Word of God or by keeping His Word. Kaya yun po yung mga bagay na kung saan ay makikita po natin sa buhay natin. Okay, so saglit lang po tayo. So keep serving the Lord. Okay, magpatuloy na maglingkod sa Panginoon, maging masipag, maningas sa Espiritu,
at naglilingkod sa Diyos, sabi ni Apostol Pablo, isang hamon po sa atin na tayo po ay talaga ay magpapatuloy. Okay? Point number 2. Okay? Number 1, by keeping the Word of God. Okay? Number 2, okay? Keep serving the Lord. Number 2 is by abiding the Lord and doing His Word. Ano ho? By abiding the Lord and doing His Word. Ibig sabihin, manatili na sumusunod sa Panginoon. Okay? At gawin ang kanyang mga salita. Okay? At i-apply yung kanyang mga salita sa buhay po natin. By abiding the Lord and doing His Word. So serving the Lord means living a life that honors and reflects, okay, His character. Okay? Through our daily action and choices. Okay? It involves putting God first, not our last option. Okay? Na kinakailangan hindi panghuli ang yung pag-ano natin sa Panginoon, kundi dapat putting God first in our lives sa bawat isa po sa atin. Kaya doon sa sa Mindoro po, so kami po ay wala pang bahay doon, kami po ay nakikitira lamang. Ginawa ko lang yung po doon, yung anong tawag nito, yung kwarto-kwarto namin para meron kaming matirhan. And then nag-start ng gawain po doon. At ang aming goal talaga sa puso ko, sabi ko, hindi natin uunahin yung bahay, sabi ko. Nag-usap kami. Kung meron mang maitatayo, hindi bahay kundi namin, kundi bahay po ng Panginoon. Amen? Okay, kaya isang challenge po na kung saan nung ako po ay talagang nagsuko ng buhay, yung sending pastor ko po, hindi po nag-support po sa akin. Opo. Kaya ako po ay nagpapasalamat. And then, kumbaga, mahirap po sa kalagayan dahil kakapanganak po ni Mrs. Tapos, kumbaga, nag-give up ko na yung pagtuturo ko sa school doon sa sa Mindoro. Kasi 2 years din po po doon. At least merong natatanggap kahit papano, no? So, sabi ko nung nag-vision ako, give up ko lahat yan. And then, kami, talaga, ni Mrs. Wala po kaming And then, sabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, gusto kong patunayan sa inyo na talagang yung pagsunod ko sa Panginoon. Okay? At siguro, sabi ko, sinubok lang din ako ng yung sending pastor ko. So, ilang buwan na hindi kami talagang doon ko po naranasan. Kumbaga, na-challenge yung aking buhay bilang pananampalataya sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung hindi niyo po ako tinawag dito sa lugar na ito, sabi ko, within 1 year, ko sa Panginoon, ako sa Panginoon, wala akong madala sa inyo, wala din akong mabaptize. Pero within 1 year, meron po tayong nabaptize sa biyaya po ng Panginoon. To the point na ko po sa Panginoon, na salamat Panginoon, na tinawag niyo po pala ako doon sa lugar na yun. Okay? Na meron tayong po doon, na lead natin sa biyaya po ng Panginoon. Kaya isang challenge po, no? And then, napakaganda na wala akong wala tayong ibang inaasahan kundi talagang kumapit lang talaga sa Panginoon. Amen? Mahirap talaga sa pero talagang na talaga talagang umiyak ako sa Panginoon, minsan madaling araw, umiyak ako sa Panginoon, pero sabi ko talagang lahat ng ito ay may purpose ang Panginoon sa buhay po natin. Opo. Like Joseph, yung kumbaga kung makita natin yung buhay ni Joseph, okay? God is perfect in the life of Joseph. Kumbaga doon pa lang sa in His plan, okay, yung purpose, and then yung promise, okay, doon sa buhay ni Joseph, yung Panginoon. Meron siyang talagang so yung plano, simula sa kanyang family, okay, and then yung purpose niya, bakit siya nandoon, hinulog siya. Di ba? So, to the point, meron palang pangako ang Panginoon, okay, na gustong sa buhay po ni Joseph. Kaya sabi ko, salamat, sabi ko. Kaya si Elijah nga, kung paano nag-provide ang Panginoon ng pagkain, sabi ko, ito ay gawain niyo po, Panginoon. Sabi ko, alam ko, hindi niyo po ako pababayaan. Kaya talagang, iniba ko na po ngayon Okay, dahil, kumbaga, kinagisnan na rin po namin sa Bible School dito. At maraming mga pastors, mga missionaries na talagang po namin dito. Minsan, yun po ang hindi ko po talaga Kumbaga ako'y po talaga hiyang-hiya na yung ganon baga. Sabi ko, bahala na ang Panginoon talaga. Okay? Kaya sabi ko, kumbaga ilang buwan na nag-start up ng
never ako nag-chat, nag-text, tumawag man lang sa sending pastor ko. Opo. Talagang sa biyaya ng Panginoon, sabi ko, kaya natin to sa biyaya po ng Panginoon. Okay? Dahil ayaw ko po talaga na yung, kumbaga, merong masabi ba. Kasi nga, noon pa lang, ang dami na pong, mga nagpa-flashback sa isip ko. Sometimes, may mga panahon na pupunta dito, tapos anuhin yung support, yun yung mga bagay na ayaw ko po talaga. Opo. Kaya sabi ko, kaya maganda po. So wala pong bagay, wala pong mga tao na nagano po sa amin. Kumbaga may mga nangako pero hindi ako umasa. Umasa pa rin po ako sa Panginoon. Kasi minsan hindi naman tinutupad. Sasama lang yung loob mo. Kaya sabi ko, kung meron man, salamat. Okay, kung meron mang pagpapala, salamat. Okay, mas maganda yung yung ganong mga bagay. Kaya ang pastor ko po sabi po, kumbaga, na niya po siguro, talagang itong si nagsimula doon sa amin doon, talagang hindi ako nag-update. Basta bahala na. Minsan magpo-post kami sa Facebook, sometimes, pero at least makita nila, nagpapatuloy ang gawain po doon baga. Pero hindi ako sabi, pastor, kumbaga, ay hirap na po kami dito. Okay? Kaya sabi ko, Panginoon, maiba naman ngayon. Gusto kong gawin na ikaw talaga ang nagpo-provide, no? God will provide. Okay, yun po yung inaano ko po talaga sa sarili ko. Kaya, kasi nga ay ako'y minsan dati si Pastor Beng, yung ganito, ganong mga bagay. So, mga lesson learned, mga natutunan po natin. Kaya sabi ko, kung may darating, edi salamat. Okay, so dito po sa Manila, ang nag-support po sa amin dito ay isa lang po si Pastor Willie. Kahit papaano ay nakatulong po yan sa amin. So tumawag lang po yun sa akin na sabi niya, Pastor, mag-support kami sa inyo. Salamat. Kumbaga, kilos ng Panginoon po yun. Hindi po ako nagsabi sa kanila. Okay? Na maganda na makita ko pa rin yung totoong pagkilos ng Panginoon na kung saan, kumbaga, hindi tayo nagmukhang kawawa sa para kaawaan tayo, para bigyan tayo. Sabi ko, maiba naman. Okay? Na, kumbaga, magpastor tayo, ipakita natin yung tinawag tayo ng Panginoon, hindi after sa mga bagay o pira. Bagamat we need money sa ministry, sa gawain po ng Panginoon. Pero sabi ko, salamat sa mga bagay na kung saan unti-unting kumilos talaga ang Panginoon. So, until now, kumbaga, na-amaze kami sa ginawa ng Panginoon doon. Yung mga member po doon ay wala naman pong hindi naman mga mayayaman para makapagpatayo kami ng church building sa biyaya po ng Panginoon. At pinapangunahan ko po talaga. Opo. Kaya isang blessing po si Pastor Judith po sa aking buhay nung kami po ay nag-stay dito. Kasi marami po akong natutunan sa kanya sa welding, electrical, kumbaga kunting mason at nagagamit ko po nung ako'y lumabas na po talaga. Opo. So blessing po. Okay, sabi ko tuwing meron akong ginagawa sa church building, sabi ko kung hindi sa buhay ni Pastor Judith. Okay? Judith Franco, talagang hindi ko to matutunan. Kaya nagsabi pa nga ako kasi nga nag-lesson siya ng dito yung about sa mga wiring, sabi ko, Pastor, pwede akong mag-sit-in kahit dyan lang ako sa likod. Okay, may mga siya dyan po Sabi niya, walang problema. Upo ka dyan sa tapos yun, tuwing nagdi-discuss siya, yun, isang pagpapala na hindi na po tayo kukuha ng gagawa sapagkat mahal po yung ibabayad na doon sa yung labor or gagawa sa mga electrical o man yan, welding, okay? Hindi na po babayad. Okay? Hindi nakalis ako sa church building po namin. Opo, naitayo sa biyaya po talaga ng Panginoon. Amen? Opo. Kaya doon ko po talaga, sabi ko, Lord, talagang napakabuti mo talaga sa buhay po namin. Okay? Kumbaga, doon ko po nakakita. At challenge ko po, sabi ko, wala man tayong mga trabaho, pero sabi ko, i-challenge ko po kayo. Okay, nag-project ipon kami para sa church building, pang-umpisa. Kaya nung nabuksan po namin parang kulang-kulang 1 year, nakapag-ipon kami ng kulang-kulang 5,000 or 5,000 something. So, yun po yung inano ko po talaga at pinakita ko po talaga na nag-order kami ng buhangin at nag-arkila ako ng yung gagawa ng hollow blocks at pinanood ko yung gumawa ng hollow blocks habang ako ay nag-assist sa kanya. And then, after nung nakaano ng 1,000 pesos na hollow blocks, sabi ko sa sunod, itry ko rin.
Ako gagawa. Kaya nag-try ako na gumawa. Nakabuo din po. Sabi ko, hindi na kita kukunin. Opo. Okay. Sabi ko, ako na lang. Kasi nga, ako yung nanginayang po talaga eh. Yung ibabayad, sabi ko, iano na lang ng materialis sa, sa church building. Ganun po talaga. Yung puso ko nandun po talaga sa Sometimes may mga panahon pa na sa sariling bulsa talagang mo pa. Kumbaga, gagamit mo pa sa gawain po ng Panginoon. Pero magugulat ka sometimes yung pagkilos din po ng Panginoon. Opo. Kaya, salamat po sa Panginoon. Kaya nung namatay talaga si Pastor Vic, pumunta ako dito. Okay? Na, kumbaga, wala naman ata akong sinabihan. Basta pumunta ako dito bilang pagpapasalamat. Okay? Sa pagkawalan niya ay gratitude ko na pumunta ako dito. Okay, mag-isa lang po ako. Dahil isang bagay na pinapasalamatan ko si Pastor Bing sa buhay ko. Dahil naging kaparte siya sa buhay ko. Dahil siguro, wala ako ngayon siguro. Hindi siguro nakapagpatuloy kung hindi din po sa buhay ni Pastor Bing. Kaya isa po yung And then, hindi naman ako pwedeng magtagal, kaya nagpaalam lang din ako na ilang araw lang din ako dito. Bumalik din po ako sa amin. So, ganun lang po. So, yun yung mga bagay na po. Kumbaga, yun ay ginawa ko para sa Panginoon. Kumbaga, titingnan natin yung mga bagay na pwede nating tingnan, hindi para sa tao, kundi para talaga sa Panginoon. At nakita din naman ng Panginoon kung ano yung mga service na ginagawa natin para sa Kanya. Okay? Keep serving the Lord. Amen? Magpatuloy lang po tayo maglingkod sa Panginoon. Isang pagpapala na kung saan isang kagalakan na makita natin ang bawat isa po sa atin. They grow, no? Okay? Lumalago. Opo, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. They keep serving the Lord. Okay? Nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. So, keep serving the Lord, number 1, by keeping the Word or by keeping His Word. Number 2 is by abiding the Lord and doing His Word. So, talagang sundin lang po talaga ang Panginoon sa buhay natin, sa bawat salita na ating natutunan po sa Kanya. So, mahirap pong kumbaga, sumuway, sa plano, okay, or will ng Panginoon sa buhay po natin. Because God have best plan, okay, sa buhay po natin, bawat isa po sa atin. Meron siyang magandang plano. Kung atin lang pong, ang magdadrive sa buhay po natin, walang iba kundi ang Panginoon. Okay? Para marating natin kung ano yung mga bagay na gustong Panginoon or nais ng Panginoon sa buhay din po natin bilang naglilingkod sa Panginoon. Okay? By abiding the Lord and doing His Word. So, kinakailangan po na gumawa lang tayo para sa kapurihan ng Panginoon. And then number 3, okay, serving the Lord. Okay, not only by keeping the Word or by keeping His Word, not only by abiding the Lord and doing His Word. Number 3 is by soul winning, mga kapatid. By keeping His commandments. Okay? By keeping His commandments. Okay, yan po yung isang bagay na kailangan gawin at sundin natin ang Kanyang dakilang utos, mga kapatid. According in Matthew, okay, chapter 28. Opo, yun po yung Go ye therefore, ngayon? And preach, go ye therefore, medyo medyo na mental block Ayan. Go ye therefore and teach all nations, yan, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things. Yan po yung whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kaya napakahalaga po na tayo po ay magpapatuloy. Keep serving the Lord. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod po sa Panginoon. Bagamat marami tayong napagdadaanan sa buhay po natin, not to the point na tayo ay sumuko na, okay? Na tayo ay tumigil na tayo ay tanggalin natin yung ibang mga ministries sa buhay natin, kumbaga magbawas tayo ng mga ministries. Okay, hindi po dapat, bagkus dagdagan pa po natin yung ating mga ministries. Kaya isang so dito,
Isa po ako na nagpe-pray ng church worker po dito sa church na ito para meron din pong katuwang sapagkat alam namin yung din po dito talagang hindi din biro. Malaki na po itong church dito po kaya kailangan po na meron din pong Kaya isang bagay din po na kung saan natuto din ako nung simula ako ay naging worker po dito. Marami tayong mga natutunan sa mga bagay-bagay. Kaya sabi ko sometimes, pag pinagkalubon tayo ng Panginoon sa church, kaya kailangan pala nating itrato din, kumbaga, as a family. Amen? Iano natin sila bilang kapamilya. Kaya sabi ko nga, kumbaga, hindi iba. Kumbaga, sila ay mga din naman Kumbaga, anong tawag dito? Mga mananampalataya. Kumbaga, yung ating pag-ibig, kaya sabi ng Bible, let us love one another. So, atin palang yan. Kaya sabi ko, Panginoon, someday, kung pagpalain niyo po yung gawain at magkakaroon po ng church workers, at least naging church workers po ako, okay? At least nalaman ko kung paano natin kumbaga, pakisamahan, paano natin ituring na kapamilya din po, na hindi ituring na iba sa ating Kasi nga, we are one family, okay? In God. Kapamilya po tayo. Okay? Yun po yung isang bagay. Kaya dito wala naman tayong yun yung pinagpasalamat natin na sa mata ng Diyos wala siyang tinitingnan na merong mababa, merong mataas, merong ganito. Okay? Merong mayaman, mahirap, wala po kumbaga lahat tayo ay tinitingnan ng Panginoon ay pantay-pantay. Amen? Lahat tayo pantay-pantay. Pagdating ng panahon, wala din naman Kaya yun po isang bagay na matutunan po natin ngayong gabi na kailangan natin by keeping His commandments according to Matthew 28:19-20. So we need to share the Word of God. So we need to share the Word of God. Dahil yan po ang utos ng Panginoon. The Great Commission. Okay? Yung yung soul winning. Soul winning. So the Spirit of God, okay, may change life through Jesus Christ, but first, it must begin in our lives. Talagang magsisimula po ito. You must be saved first, at then share the salvation, okay? Kaya kung sa buhay po natin bilang mananampalataya, kaya sabi ko, hindi natin mai-share yung kung anong meron tayo, yung kaligtasan na meron tayo, kung hindi naman talaga tayo ligtas. Mahirap mag-share. Mahirap ibahagi kung sa buhay din natin, tayo yung wala. Mahirap mag-share kung wala tayo. Okay? Kaya kung meron tayong kaligtasan, if we have God, na pwede nating i-share, ibahagi sa iba. Dahil meron tayong relasyon sa Panginoon. Yan po yung pinaka-importante sa buhay po natin. Yan yung the heartbeat of God is mission. Okay? Is go. Okay? Na humayo at maglingkod po sa Panginoon. So, yun lang po. Keep serving the Lord kahit anumang mangyari sa buhay natin. Kagalakan natin na makita natin yung bawat isa po sa atin na nagpapatuloy. Okay, si Pastor Ronpel talagang minsan inakumusta ko po yan dito. Hindi ko na po ma-chat po Opo. Minsan tinatanong ko na lang po sometimes si Ate Gina, kumusta po si Pastor Ronpel? Pero wala naman kaming ni Pastor Ronpel. Mahal ko po siya Opo. Talagang yun po yung natin. Matagal kami nagsama po dito. So baka isipin ng iba, baka may samaan ng loob. Wala po. Opo. Mahal namin ang bawat isa pero depende na lang yun kung ano yung puso namin o puso niya. Basta ako walang problema. Masayang maglingkod sa Panginoon na wala tayong yung inaano sa puso po natin. Kumbaga masarap humarap sa tao na kumbaga wala kang inintindi. Kumbaga nahihiya ka. Okay? Kumbaga be transparent. Maging totoo lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Maging tunay tayo na mananampalataya dahil ang Panginoon hindi natin pwedeng madaya sa paglilingkod natin sa Diyos. Opo, hindi natin pwedeng dayain ang Panginoon. Kaya God is not the quantity. Okay? Hindi siya after sa quantity, but God is after the quality. Opo? Yung dami, ganda, pero yung quality bilang Kristiyano, yan po ang pinakamahalaga. Okay? Kung paano po tayo talaga ginagamit ng Panginoon,
kung paano tayo talaga naglilingkod sa Panginoon for the glory of God. Yan lang po yung challenge ngayong gabi. Keep serving the Lord by keeping His Word, by abiding the Lord and doing His Word, and then number 3, by keeping His commandments. So lagi po nating tandaan, meron pa tayong mission, meron pa tayong gustong ipagawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa habang tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito. So, yun lang po. Marami po salamat. Let us all stand up, please. Tayo po ay mag-pray. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Let us pray. Panginoong Diyos, marami pong salamat. Ngayong gabi, salamat po sa mga salita mo na aming narinig at sa mga challenge na napakinggan po namin, Panginoon. And I hope and pray na kayo pong patuloy na mag-bless pa sa church na ito under by pangunguna ni Pastor Ray Scropulo. Dalangin ko po, O Diyos, na bawat isa po sa amin, Panginoon, ay maging suportado sa pangunguna po ni Pastor Ray. At Lord, ganun din po ang gusto niyo po sa buhay po namin, Panginoon, na kami po ay manatili na maglingkod sa inyo hanggang sa inyong pagbabalik. Sama-sama po kami na naglilingkod, nagpupuri sa inyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po sa mensahe at i-bless niyo po kami sa aming mga oras na natitira pa, Panginoon. Ito po ay aming dalangin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po. And may God bless us all.